kung papakinggan natin yung mga sinasabi lang ng iba at hindi tayo nakabase sa Bible, maliligaw talaga tayo. Pero ang Antikristo ay siguradong hindi galing sa mga Hudyo kasi manggagaling ito sa lahi ng mga hintil. Sabi ng Revelation chapter 13, umahon sa dagat yung halimaw. Yung halimaw dyan, yan yung Antikristo. At yung dagat, nagre-refer po yan sa mga Gentiles. Kasi nga, ang lupa ay sumisimbolo sa Israel. At yung dagat, wala sa lupa. Doon nanggaling o doon lumitaw yung halimaw, yung Antikristo. May nakita akong halimaw na umahon sa dagat. Pangalawa, pwedeng i-refer natin ang kanyang spirit or agenda pagdating po sa Antikristo. Kasi nga, pinag-iisa niya yung mga malalaking relihiyon tulad ng Kristyanismo, Judaismo, at Islam. Anumang alyansa, anumang balita na merong kapayapaan pagdating sa buong mundo ay pwedeng maging agenda po ng Antikristo. Pangatlo, isa lang po yan sa mga katuparan ng mga Bible prophecy, lalo na sa mga sinabi ng Panginoong Jesucristo sa Matthew chapter 24. Sumagot si Jesus, mag-ingat kayo upang hindi kayo madaya ni numan, sapagkat marami ang darating sa aking pangalan at sasabihin sila ang Kristo at marami ang kanilang ililigaw. Patunay po yan na tayo nabubuhay sa mga huling kapanahunan at napakalapit na po natin sa pagdating ng ating Panginoong Jesucristo. Hindi po natin dapat ikatakot, kundi maging kagalakan kasi ang lahat na nakalagay sa Bible ay nangyayari sa ating panahon. Naririnig po mismo natin yung mga nagaganap nakalagay po sa Bible. At good news po yan na mapagkakatiwalaan ng salita ng Diyos, lalo na yung mga sinabi ng Panginoong Jesucristo. Kasi maraming hindi naniniwala sa Panginoong Jesucristo na siya ay malapit nang bumalik. Hindi ka dapat malumbay, hindi ka dapat matakot at panghinaan ng pananampalataya sapagkat may assurance tayo sa ating Panginoong Jesucristo. Lalo po tayong lumalim sa pagkakilala sa ating Panginoon at ang maging guideline po natin ay ang Bible. Sa patnubay ng Banal na Espiritu, patuloy kang lumalim, kapatid. I pray na lalo mo pang malaman ang kalooban ng Diyos sa buhay mo.